Pagpapalakas ng mga hakbang kontra kahirapan, pinatututukan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Department of Social Welfare and Development. Ang kagawaran, iniulat ang mga pagpapabuti sa iba't ibang programa para sa mga nangangailangan. Si Joshua Garcia sa Sentro ng Balita Live. Tama ka dyan, Audrey. Natasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang DSWD para makipagtulungan sa ibang ahensya ng pamahalaan para mas mapaigting pa nito ang kanilang mga umiiral na programa para masugpo ang kahirapan sa bansa. Audrey, sa sectoral briefing ngayong araw, pinag-usapan ng Pangulo at ng kalihim ng DSWD na si Secretary Rex Gatchalian kung paano mapoprotektahan ang tulong na natatanggap ng mga beneficiary ng 4Ps kasabay ng downward trend ng inflation sa bansa. Ayon kay Gatchalian, inatasan sila ng Pangulo na bumuo ng isang mekanismo katulad ng Community-Based Monitoring System, katuwang ang NEDA at PSA para matiyak na ang natatanggap na tulong pinansyal ng kanilang mga beneficiaryo ay sapat at napapanahon. We were tasked to work with PSA and NEDA to find the best index to use to make sure na ang tulong pinansyal, whether the 4Ps grants or I guess all other social protection that we do, make sure namin na hindi siya napag-iiwanan kung nagkaroon ng spikes like inflation. Ayon kay Gatchalian, napag-usapan rin nila ng Pangulo ang tungkol sa programa ng DSWD laban sa child stunting kung saan dapat anyang tutukan ang first 1,000 days ng mga bata o yung mga mula sa sinapupunan pa lamang hanggang sa mag-2 taong gulang ito. Kung saan patuloy nga ang paghahanap ng programa ng DSWD para dito katuwang naman ang kagawaran ng kalusugan. Sinagot din ni Gatchalian ang usapin hinggil sa mungkahin ng Department of Agriculture na bigas na lang ang ibigay sa mga 4Ps beneficiaries kapalit ng cash assistance. Anya, ikinukonsidera nila ito pero patuloy pa rin ang kanilang pag-aaral lalo't nakikita ng ahensya ang ilang isyu pagdating sa logistics o sa pagpapaabot nito sa kanilang mga beneficiaryo. We're not saying no. Studies are ongoing, pero taking into account the logistics na kailangan para hindi mahirapan ang ating mga kababayan. Audrey, nilinaw din ng kalihim na wala pang nagagasta o nagagamit kahit isang sentimo sa pondo na mayroon ng ayuda para sa Kapos ang Kita Program o AKAP dahil kasalukuyan pa rin nilang binubuo ang mga guidelines o patakaran nito o pamantayan para matiyak na lubos itong mapapakinabangan ng mga near poor o minimum wage earners. We will make sure that we use every single centavo of that to its most faithful fulfillment of its mandate, which is near poor or minimum wage earners, anti-inflation mechanism. Audrey, nais ni Pangulong Marcos na sa lalo't madaling panahon ay matugunan ng DSWD kasama ang iba pang ahensya ng pamahalaan gaya ng NEDA, PSA at DOH ang kanilang mga napagpulungan tulad ng indexing financial assistance, child stunting o malnutrition sa bansa, pagprotekta sa 4Ps program, edukasyon, healthcare at iba pa, kasabay ng patuloy na laban ng administrasyon sa kahirapan sa bansa. Audrey? Okay, Joshua, nabanggit mo yung sa first 1,000 days ng bata. May nabanggit ba si Secretary Gatchalian kung ano-anong klaseng tulong yung maaaring matanggap ng ina o ng mga ina na nagdadalang tao? Yes, Audrey, buti tayo tanong mo yan, no? Nabanggit yan ni Secretary Gatchalian at minabanggit siyang panukala na pinag-aaralan pa lamang. Ito nga yung bukod dun sa mga grants na nabanggit natin kanina o yung mga financial assistance ay pinag-aaralan nila na makatanggap din yung mga nagdadalang tao o yung tinatawag nilang first 1,000 day grant o yung mga buntis hanggang sa mag-2 taong gulang ang mga anak nito. At nang sa gayon ay lalo sila makumbinse na pumunta sa mga health center para magpa-check up at makatanggap nga ng prenatal, postnatal care, postpartum treatments at iba pa. At pero ito, paglilinaw ni Secretary Gatchalian, pinag-aaralan pa nila ito. At madagdagan din natin na Audrey, na layon nga nito mga napag-usapan ni Pangulong Marcos at ni Secretary Gatchalian kanina sa sectoral briefing ay matugunan yung mga pangangailangan ng bottom 30% o yung 30% na itinuturing na pinakamahihirap na mamamayan sa bansa. Gayon din yung maprotektahan yung mga benepisyo na tatanggap nito. At malabanan na rin yung tinatawag nilang intergenerational poverty o yung kahirapan na maaaring manahin din ng mga susunod na henerasyon. Audrey? Maraming salamat, Joshua Garcia.